Ayan mga kapatid, another day, another blessings. Muli meron na naman po akong ibabahagi sa inyo na salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Lucas chapter 15 verse 11 to the following. Ang kwentong po ito ay kwento ng isang ama na meron siyang dalawang anak. So sabi po dito sa verse 11 ay nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, "Ama, ibigay niyo sa akin ang bahaging mamanahin ko." Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang minana. ah, ah, Ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na niya ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Kaya namasukan na namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, "Sa amin kahit sa ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra-sobra pa. Pero ako rito ay halos mamamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang ako sa isa sa mga utusan ko.' Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama, excuse me, at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin na anak ninyo." Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya, "Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan niyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo siya ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo, dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita, kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nung pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang mga tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit, anong mayroon sa bahay?" Sumagot ang utusan, "Dumating ang kapatid niyo, ah, dumating ang kapatid ninyo, kaya pinagkatay ng inyong ama ng pinatabang baka upang ihanda. Dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan." Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinapuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagpasaya kasama ng mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay nyo pa ng pinatabang baka." Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inaakala nating patay ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita." Ayan mga kapatid, so yung kwento po na ito na ating binasa sa Lucas chapter 15 verse 11 to 31 ay makikita po natin, 32 ay makikita po natin diyan na ito yung istorya ng isang madalas gamitin na illustration po sa Bible na tinatawag po nating the prodigal son. So palagi po nating nakikita sa istorya ang nabibigyan po ng diin, nagbibigyan ng explanation ay yung istorya po ng prodigal son na kung saan yung bunso na minsan ay kanyang kinuha ang kanyang mamanahin sa kanyang ama at ipinagbili ang kanyang ari-arian at pumunta sa malayong lugar at doon niya nilustay ang lahat ng kanyang ari-arian
at sa masamang, bisyo at sa hindi tamang kapamaraanan hanggang sa dumating yung punto na wala na siyang makain at ang mga pagkain na lang ng baboy ang gusto niyang kainin. At, sa bandang huli ay naisip-isip niya na doon sa kanilang bahay ay merong, tinatawag na kasaganaan at marangya at, walang paghihirap. At siya'y nagpasya na magsisi sa kanyang mga nagawang pagkasala hanggang sa kanyang paglalakad ay binabanggit niya ito at nung makabalik po sa kanila ay gano'n na lamang ang pagtanggap ng kanyang tatay sa kanya. So ito po yung madalas po nating istorya ng pagmamahal ng isang ama sa anak, ang The Prodigal Son. Ito pong laging bunso ang binibigyan po natin ng 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 pansin. Ngunit alam nyo ba na, in reality na hindi lang po dun sa bunso, meron tayong mapupulot na aral kundi doon din po sa panganay na anak. Sapagkat sinabi dito ay the prodigal son and also the forgotten son. So ibig sabihin po, sometimes when we are close to the father, sinasabi natin close tayo sa ama, but our heart is far from him. So para bang we are so close but yet so far. Napakalapit mo sa ama pero malayo, may distansya ang iyong puso. Yung palagi kayong magkasama, subalit yung feeling mo close kayo pero may distansya naman ang iyong mga puso. So dito po sa illustration po na ating, binasa 'no, Jesus was not only revealing po yung condition po nung bunso kundi maging po dun sa rebellious heart po ng panganay. He was exposing something far more, ah, 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 worse than dun sa, kalalagayan po ng bunsong anak. So the condition of that, yung sinasabi natin sometimes sinasabi natin na we are faithful sa paglilingkod sa Panginoon but, eventually we are disconnected. Na para bang sinasabi natin na nandun ka nga sa loob ng sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pero ang totoo disconnected ka sa Ama. So ito po yung, gusto kong ipakita sa inyo 'no, yung buhay po nung panganay na anak, the older brother. So present po siya, pero hindi siya unaware po siya. Present po siya, nandun siya palagi sa bahay, pero, unaware po siya. The older brother never left the father's house. Hindi po siya talaga, umalis at kung titignan po natin diyan, he was consistent. Yung kanyang obedience, yung kanyang pagtatrabaho, yung kanyang responsibilidad. Responsible po, ginagampanan niya po lahat ang kanyang gawain. Busy po siya sa tahanan ng ama, yung kanyang pagiging masunurin ay ginagawa niya at siya po ay nagtatrabaho. Ngunit sabi dito, but when his younger brother returned and he was celebrate, his reaction revealed something shocking. So ibig sabihin, nung nung nabalitaan niya na yung kanyang bunsong kapatid lumustay ng, kanilang ari-arian at, nagpakasama sa malayong lugar at bumalik at nakipagdiwang, nag-celebrate ang kanyang ama, yung kanyang reaksyon ngayon yung, nag-reveal kung ano yung laman ng kanyang puso. So kaya dito sa verse 29 na binasa natin kanina, pero sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon, at kailanman hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagpasaya kasama ng mga kaibigan ko. So, meron siyang kino-complain, meron siyang dinidemand doon sa kanyang tatay. Pero kung titignan po natin, he was in the house. Nandun lang naman siya araw-araw kasamang kanyang tatay sa kanilang tahanan. But, kung titignan po natin, but he didn't know what he belonged to him. Hindi niya alam kung ano yung para sa kanya. Araw-araw silang magkasama ng kanyang tatay, araw-araw silang nandun sa tahanan, pero hindi niya alam kung ano yung para sa kanya. He didn't know what belonged to him. So, yung yung parang nakaka-confuse na reaction ng panganay na the younger son ay yung bunsong anak ay nalustay niya na lahat ng kanyang pag-aari, ng kanyang ari-arian, but in the lowest moment ay siya po ay, nagsisi, na-realize na yung kanyang, ah,
kalalagayan at alam niya kung ano ang meron dun sa tahanan. Kaya ang sabi niya sa verse 17, sabi niya, "How many of my father's hired servant have bread enough and to spare?" So, ilan sa mga tauhan ng aking ama sa aming tahanan ay may mga sobra-sobrang pagkain, sabi niya. Even sabi niya, kahit itong rebellious na bunsong kapatid, kahit siya po ay nagrebellion, ay he knows something about his father, kung ano yung kabutihang loob ng kanyang tatay. But the older brother, meron siyang access. But siya po ay namuhay bilang servant. Meron siyang access pero namuhay siyang bilang servant. So ibig sabihin, he worked for what he was already his. Pinagtatrabahuhan niya yung mga bagay na pag-aari naman niya. Na kumbaga, he complained, sabi niya, about what he already owned. Nagrereklamo siya sa mga bagay na pag-aari naman niya na kaya lang hindi niya alam. So unaware po siya. Sabi niya, sinasabi niya, yung mga available, yung mga favor na dapat para sa kanya, unaware siya, kaya ang naging kondisyon ng kanyang puso ay nagko-complain. So ngayon ang response ng kanyang tatay ay sabi po ng verse 31 ng kanyang tatay, "Son," sabi niya, "you're always with me and all that I have is yours." So ibig sabihin, sabi niya, sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay iyo rin." So, basahin natin, "Ang lahat ng ari-arian ko ay pag-aari mo rin. You're always with me." Sabi niya, yung sinasabi nating always with me, meron tayong laging relationship. Sabi niya, at "and all that I have is yours." Ibig sabihin, tagapagmana ka din, kagaya ng iyong bunsong kapatid na tagapagmana ka. But sabi niya, unaware ka sa mga bagay na nandito na para sa iyo. Nagtatrabaho ka sa servant, pinagpapaguran mo yung hindi mo dapat pagpaguran dahil pag-aari mo na. Nag-i-enjoy ka dapat pero hindi ka nag-i-enjoy sapagkat unaware ka sa mga bagay na nandito sa loob ng tahanan. Magkasama tayo palagi pero malayo yung puso mo sa akin. Sabi niya, ibig sabihin ay merong kinalaman po dito, no, sa itong itong mas matandang kapatid po sa ating buhay espiritual. The older brother had position but lack of understanding. Nandun siya sa posisyon, tagapagmana, panganay siya, pero kulang siya sa understanding, unaware po siya. So ngayon, meron pong warning po dito sa pagiging sinasabi niyang siya ay faithful. Sabi niya rito, "This is not just a story about sinners coming home." Hindi lang ito dahil sa isang bunso na makasalanan na bumalik, kundi this is a warning to those already in the house. Yung mga sinasabi nila na sila ay naglilingkod sa Panginoon, na sinasabi nila na sila ay madalas sa tahanan ng Ama. So ibig sabihin, yung mga nagsasabi na sila ay laging present sa gawain ng Panginoon. So dito po, serve God and still feel empty. Sinasabi nila na naglilingkod sila sa Panginoon pero ay sa sarili nila, alam nila na sila ay empty. Empty pa rin po sila. Lagi po silang in touch sa church, lagi po silang busy sa church, and still ay feel and overlook. Ibig sabihin parang hindi sila yung kumbaga, hindi sila masyadong napapansin. And faithful po sila but separate like a slave instead of a son. Kumbaga yung kanilang paglilingkod, ang kanilang imbis na ang kanilang mindset ay sila po ay anak na tagapagmana, ang kanilang mindset ay servant po sila sa loob ng tahanan. So ito po yung sinasabi ng religion sa atin. Religion will make you work for what grace has already given to you. So makikita po natin yung grace ng Panginoon na ipinakita doon sa magkapatid na yon, no, doon yung pinakita ng Ama doon sa magkapatid na yon, na nasa kanya na lahat ng mga bagay pero pinagtatrabahuhan pa niya. Doon po yung makikita po natin doon sa buhay ng isang panganay na anak. So yung revelation po ng sonship, the younger brother discovered the father through
brokenness. Nadiskubre niya yung goodness ng kanyang ama sa paraan na kung saan siya ay ah, broken, kung siya ay nakakaranas ng mahihirap na sitwasyon. But doon sa older brother, kailangan niya pang madiscover yung yung goodness ng kanyang ama through revelation, na kailangan may magsabi pa sa kanya samantalang matagal na silang magkasama. And this is the heart of the message. Ito po, it is impossible to be close to God and still and yet, sabi niya, still not to know Him as a Father. Pwede kang maging posibleng sinasabi mong close ka sa Panginoon, pero hindi mo naman talaga siya kilala. So close and yet so far. So ngayon, sabi dito, ang declaration po natin dito is, I am not a servant striving for approval. Hindi po tayo servant striving for approval, kundi I am a son walking in inheritance. Ibig sabihin, dapat nai-enjoy na niya yung kanyang privilege bilang panganay na anak. Kaya lang ay nawala, kulang sa kaunawaan. Kaya ang ginagawa niya, lahat ng gusto niyang makamit sa kanyang buhay, pinagtatrabahuhan niya, samantalang ibinigay na sa kanya ng kanyang ama. So everything in my Father has available to me. Ibig sabihin, tayo po yung mga anak ng Panginoon ay ang sabi ng Panginoon, nasa tao ang pagpaplano, nasa Diyos ang pagpapatupad. Ibig sabihin, may mga bagay na inihanda sa atin ng Panginoon, ang kailangan lang natin ay i-claim na tayo ay mga anak ng Diyos. So, minsan sasabihin natin, don't just stay in the Father's house. Learn to live from the Father's heart. Ayan, kung titignan po natin, yes, nandun ka nga sa loob ng tahanan, nakatira ka doon sa loob ng bahay, pero you have to learn to live from the Father's heart. Kailangan maging close kayo talaga, heart to heart ng ng Ama. So ibig sabihin, God is speaking us and He is encouraging us. So ibig sabihin, sabi niya, anak, pwede kang maging busy sa aking gawain, pero dapat maging busy ka rin sa akin. Na dapat yung mga bagay na marami tayong pinoproblemang bagay sa ating mga buhay, especially yung mga needs po natin. Pero ang sabi ng Panginoon, kung yung mga ibon nga hindi ko pinabayaan, na wala nga nagutom maski isa sa kanila, kayo pa kaya? Alam niyo po, ang kailangan natin ay yung connection natin heart to heart sa ating Ama, na hindi lang tayo nagsasabi na kilala natin ang Diyos, kailangan meron kang malalim na relationship sa Panginoon, upang sa ganun, kahit malaman mo na yung mga bagay na para sa iyo ay makiklaim mo, sapagkat aware ka na mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. God bless you, kapatid.